Ayan. So this month, or I think sa 24th anniversary natin, ang topic na na binibigay sa atin ni Lord sa church natin is being a disciple of Jesus. Or alagad ni Kristo. So yun na rin siguro yung magiging topic natin. Kasi nung sinabi ni Pastor to, biglang may verse na pinaalala sa akin si Lord. So nagpe-pray ako, pinaalala niya sa akin yung John chapter 13, verse 34 to 35, which is ito rin yung passage natin ngayong araw. John chapter 13, verse 35. So sabi sa English, sabi dyan, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another." And ito yung sa 35, sabi ng 35, "By this, all people will know that you are my disciples." Paano daw? If you love for one another. Or sa Tagalog, may Tagalog dyan, sabi ron, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, ganyan din naman magmahalan kayo. And 35, sabi ron, kung kayo may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So kaya may diba sa background, may heart. Kasi actually, ang pag-uusapan natin is about being disciple. At the same time, pag-uusapan natin yung about sa pag-ibig. Kasi bakit? Hindi po natin pwedeng ipaghiwalayin yung pagiging disciple tsaka yung love. Pero kailangan natin i-define ano pa talaga yung proper understanding natin sa pag-ibig. Kasi alam niyo po, sa panahon natin ngayon, nadi-distort yung meaning ng love. Na nababaluktot, iiba yung kahulugan, iba yung pananaw ng iba pag sinabing pag-ibig. Di ba kayo po, pag tinanong kayo, ano yung pag-ibig tungkol sa inyo? Di ba, subukan natin, di ba? Sabi ng iba, tungkol sa crush ko, di ba? Tungkol saan? Sa kasintahan ko, di ba? Pag sinabi yung word na love, ano kagad naiisip nyo? Kung ano naisip nyo about pag-ibig ng Diyos, so good job. Kasi bakit? Kasi ang naisip nyo kagad, love ni Lord. Paano pagkaiba? Ano yung naisip ng iba? Pagmamahal ng magulang? Or baka sabihin ng iba, well, parang kulang ata ako ng pagmamahal. Mamaya titignan natin para malaman, ma-identify natin, ano ba ibig sabihin ng love para sa inyo? Baka distorted na, or baka minsan ganito pa Pagka sinabi natin pag-ibig ng Diyos, or ang Diyos ay pag-ibig, baka iba pa rin yung kahulugan pagdating sa atin. Baka distorted na, baka iba na yung ibig sabihin. Well, actually, bago tayo doon, yung word muna na disciple, alam niyo ba yung word na disciple? Sa Greek word, ang ibig sabihin niyan ay matetes. Ayan. So matetes, ang ibig sabihin ay student or learner. And sabi diyan, someone who learns from the instruction from one another. So yun daw po ibig sabihin ng disciple. Pag sinabing alagad, disipulo, ikaw daw po ay learner or student. Nung panahon ni Jesus, usually ginagamit yan dun sa mga apprentice. Sa panahon kasi natin pwede tawagin apprentice, sa mga nagte-training, on-the-job training. Parang ganun yung yung description. Pero mas naging exclusive yung word na disciple nung dumating si Jesus Christ. Kaya ang tawag niya dun sa mga sumusunod sa Kanya, sa mga alagad, is disciple. Now ito, fun fact, alam niyo ba na pagdating ng Acts sa gawa, hindi na alagad o hindi na disciple ang mga tawag sa mga alagad ni Kristo. Alam niyo po kung ano? Tanongin niyo kung ano? Apostol. So, apostle. Ano yung sabihin naman ng apostle? Sa Greek word, apostolos, or ibig sabihin, literally, the one who sent out. So ngayon, ang ibig sabihin ng pagiging disciple pala, meron kang natututunan. And tanong doon, ano yung natututunan mo? Or ano yung inutos sa iyo? Kasi kung titignan natin yung passage natin, ano sabi ni Lord doon? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Now, yun yung utos ni Lord sa mga alagad niya. Sa 12, actually hindi na 12, kasi 11. Pag tinignan niyo yung context noon, Lord's Supper yun Yun yung gabi bago mamatay si Jesus. Sabi niya kay Judas, gawin mo na yung kailangan mong gawin. Tapos umalis na si Judas that time, tapos sinabi ni Lord to sa mga alagad niya. Sabi niya, panibagong utos ang binibigay ko sa inyo doon sa 11. Yung kasama niya sa upper room. And may kita natin dito, pag sinabing disciple, ikaw ay learner, ikaw ay student. Pag sinabi natin, ako'y alagad ni Kristo, tayo ay student or tayo ay natututo mula kanino? Kay Jesus. Ngayon, ang tanong, ano natutunan mo tungkol kay Jesus? Ano
mo tungkol kay Lord. Kaya nga, in-encourage namin kayo, di ba, na magbasa ng Bible. Kasi bakit? Pag hindi nyo binasa yung Bible nyo, ano matututunan nyo? Di ba, sa school, sa mga nag-aaral, or sa mga nakapag-aral, o hanggang sa nag-aaral ngayon, ano natututunan nyo pag nag-aaral kayo? Di ba, ano natutunan nyo sa mga course na tinitake ninyo, sa mga subject? Di ba, pag nag-aaral ka ba ng math, pwede mo matutunan English? Saan ka hahanap ng grammatical error doon sa mga numbers? Pwede naman. Pero, di ba, disconnected eh. Pero kung pag nag-aaral ka ng English, ano matutunan nyo? English. Kung nag-aaral ka ng math, ano matutunan mo? Math. Ngayon, isa kang disciple ni Jesus, ano matutunan mo kay Jesus? Patungkol kay Lord, or ano yung dapat ginagawa natin bilang mga alagad? Naiintindihan niyo po, nai-gets nyo? Sa foundation pa lang yan. Intro pa lang yan. Ang title po natin, A Loving Disciple. Ngayon, i-check natin, talaga bang alagad ako ni Kristo? Kung alagad ako ni Kristo, ano yung natutunan ko tungkol kay Kristo? And specific dito sa passage natin, sinabi ni Lord, may kilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung kayo ay nag-iibigan and nagmamahalan. Alam niyo po, yung word na pag-ibig tsaka pagmamahal, sa Tagalog, magkaiba pa yan. Kasi bakit? Pag sinabi kasi natin pagmamahal, usually, ang naiisip natin, parang mababaw na uri ng pagmamahal. Halimbawa, pwede mo sabihin, mahal kita. Sabi mo nga sa katabi mo na yun, mahal kita sa Panginoon. O baka yung iba kasi kinikilig eh, katabi yung crush eh, I love you, hindi, wag ganun. Sabi mo sa katabi mo, wag ganun. Di ba? Sabi mo, mahal kita. Di ba? Parang mababaw eh. Pero pag sinabi natin, iniibig kita, may pagkamatalinhagan ng malalim yung dating eh. Bakit? Kasi naiintindihan natin na yung pag-ibig, deeper siya. Sa Greek word, yung word na love, alam niyo ba, 4 ibig sabihin nun? Actually, hindi lang 4 eh. Kahapon sinesearch ko parang 8 ata. Pero yung pinaka-common, 4. Hindi ko nilagay dyan. Pero doon meron tinatawag na eros, agape, philia, tapos storgos. Yung eros, ibig sabihin nun, romantic love. Yun yung pag-ibig mo sa opposite sex, sa jowa mo, sa asawa mo. Pag sinabi naman natin storgos, ang ibig sabihin daw nun, family love. Yun yung pag-ibig mo sa pamilya mo. And pag sinabi naman natin philia or phileo, ang ibig sabihin naman daw ng friendly love. Or yung pagmahal mo yung kaibigan mo or someone na hindi related sa family or sa romantic relationship. And pag sinabi natin agape, alam niya na yun. Ano yung sabihin nun? Unconditional love. And yung kind ng love na pinapakita sa atin ng Bible. And dito may kita natin na ano ba ibig sabihin ng pag-ibig para sa inyo? Halimbawa, balikan natin yung tanong ko kanina. Pag sinabing love, ano ba naiisip nyo? I-assess natin yung sarili natin. Naiisip mo ba yung asawa mo? Naiisip mo ba yung anak mo? Naiisip mo ba yung jowa mo? Naiisip mo ba si Lord? Or naiisip mo yung trabaho mo? Naiisip mo yung kaibigan mo? Di ba, may iba't ibang love. Pero unang point po natin, para mas maintindihan natin, ang isang disipulo daw po, alam niya yung tungkol sa pag-ibig. Yan. A disciple knows about love. And i-define natin, ano ba yung love? Di ba? Binigyan ko na kayo ng definition kanina. Meron tayong Tagalog, meron tayong English, o meron pa tayong Greek. Ano ba gusto nyo? Hebrew? Next time, susunod na yan. Pero, ano ba talaga ibig sabihin ng pag-ibig para sa inyo? Ano ba talaga pagkakaintindi sa pag-ibig? Or, sino ba yung source ng pag-ibig para sa inyo? Di ba? Minsan, pag tinanong tayo ng ganyan, sino ba yung source ng pag-ibig para sa iyo? Siyempre, si Lord. Yes, si Lord. Pero talaga bang naiintindihan mo kung ano yung pag-ibig ni Lord? O baka kasi lang, minsan kasi ano yun, yung nagka-copy-paste lang tayo ng sagot sa tanong. Di ba, nasa circle kayo, small group. O ikaw bro, ikaw sis, ano sagot mo? Parang katulad din nung sa kanya. O ganun. O ikaw, ano next mo? Parang katulad din mo nung sa kanya. Di ba, copy-paste na eh. Pero gusto ko pong maintindihan nyo, pag sinasabi ba natin yung tungkol sa pag-ibig, talaga bang nauunawaan nyo? Kasi alam niyo po, ito yung pananaw ko, ito yung yung belief ko. Kung talagang naiintindihan natin yung isang bagay, kaya nating gumawa or nakakagawa tayo ayon doon sa isang bagay na naiintindihan natin. Nag-gets niyo? Halimbawa, naiintindihan mo yung pag-ibig. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, ang root niyan, pag-ibig. Halimbawa, naiintindihan mo kung paano magsaing. O di, kahit anong gawin mo, kahit anong bigas pa yan, kahit anong tubig pa yan, kahit anong discarded, kahit rice cooker man yan, dekalan man yan, diuling man yan. Pag pinagsaing ka, okay yung sinaing mo. May nagsasaing ba sa inyo?
Mga kabataan, mahilig ba kayo magsaing? Ha? Turuan namin kayo magsaing. Pero di ba kasi, ako po ganun yung pagkakaintindi ko. Kapag naintindihan mo yung isang bagay, kaya mong gumawa ayon dun sa bagay na yun. Ngayon, ang tanong ko po dalawa, naintindihan niyo ba yung pagiging disciple? At the same time, naintindihan niyo ba yung pag-ibig? Kasi kung hindi natin naintindihan yung pag-ibig, paano natin gagawin yung sinasabi ni Lord? Magmahalan kayo. O baka ang iniisip lang natin na pagmamahalan ganito. Basta mahal kita, uunawain kita. Di ba alam niyo po yung LGBTQ community? Minsan may contradiction sa argument nila. Alam niyo kung bakit? Sa argument tsaka dun sa buhay. Sasabihin nila, ang Diyos, pag-ibig. Which is tama, mamaya mapag-aaralan natin. Pero ganito, kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat tanggapin mo ko. So tama naman, di ba? Kasi love, acceptance. Pero yun lang ba ibig sabihin ng pag-ibig? Tapos ito pa, di syempre sabi dapat acceptance, wag mong i-judge. Pero pagka normal na mga bagay, sila pa yung unang nang-judge. Di ba? I don't know kung may mga nakaibigan kayo or may mga nakakasalamuha kayo ng mga nasa LGBT. Pero ako nung time namin, marami akong mga nakakasalamuha at kaibigan. Sabihin, wag mong i-judge, mahalin mo. Pero at the same time, sila din yung isa sa nag-judge. At the same time, sila din yung nagko-condemn. Tapos sila pa yung nanlalait. Hindi lang sila, hindi lang sila. Huwag niyo po ma-misinterpret, hindi lang sila. Baka pati tayo din. Sinasabi natin, si Lord, pag-ibig. Dapat magmahalan tayo. Pero tayo po mismo, sa circle natin, sa church natin, tayo pa yun naunang mang-condemn, mang-criticize, di ba? Mang-judge. Tingnan natin, ano ba talaga pagkakaintindi niyo sa pag-ibig? So simulan natin. Sa source ng love, alam niyo na yan, John 3:16. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish. Sabihin ng iba, Kuya Jello, ano ba yan? Ano, pag-ibig na naman? Gospel na naman? Alam ko na yan eh. Ito po ang challenge ko sa inyo. Kung alam niyo na ang gospel, kung alam niyo na ang pag-ibig ng Diyos, ano ang ginagawa ninyo? Ulitin ko. Kung naiintindihan niyo yung gospel, naiintindihan niyo yung pag-ibig ng Diyos, ano ang ginagawa ninyo? Nagsishare ba kayo ng gospel? Nagpipreach ba kayo? Nagli-lead ba kayo ng Bible study? Di ba? Yun yung isa sa basic eh. Kasi kung naiintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos, naiintindihan natin yung magandang balita, ano ang ginagawa natin? Yun, doon pa lang muna tayo. Kasi may kita natin eh. Kung alam natin yung pag-ibig, naiintindihan mo yung pag-ibig, ano yung ginagawa natin? In 10 years, naiintindihan po ninyo? Now, John 3:16, yun yung may kita natin. Dito sa John, tsaka sa 1 John, at the same time sa Revelation, alam niyo po, napakaganda nung sinulat ni John. Kasi every time na nag-i-intro siya, alam niyo po kung sinasabi, nakita namin, naranasan namin, napatunayan namin, nakasama namin. Sino yun? Sino yung tutukoy niya? Si Lord. Lagi niyang paulit-ulit yun. Pag binasa niyo yung John chapter 1, 1 John chapter 1, Revelation chapter 1, lagi niyang pinapaulit yun. Na ibig sabihin, sinasabi niya na si Kristo, nakita namin, naranasan namin, nakasama namin. So legit, na totoo. Now, pagdating dito sa 1 John, na same na author na sinulat din ni John, ano sa patotoo niya tungkol kay Lord? Paki-next nga, Bunso. 1 John chapter 1, Chapter 2, verse 7. Ano sabi rito? Sabi ni John, mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Hindi na raw ito bago. Kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito ang mensaheng narinig na ninyo. Ano yung mensahe na yon? Ano yung message na yon? Paki-next. Pag tinignan niyo sa chapter 3, sabi ron, ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. Sa English, love one another. And may kita nyo, yan din yung sinabi ni Lord. Pag titignan nyo, bakit parang paulit-ulit? Kasi sinabi ni John, sa John. Tapos pagdating sa 1 John, inulit na naman. Chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, paulit-ulit si John. Bakit? Bakit ganun? Sa Bible po, kapag binasa nyo yung isang word or isang tema, isang topic na paulit-ulit siya, ibig sabihin nun, meron siyang importante yung sinasabi niya. So kung sinasabi ni John tungkol dito ay tungkol sa pag-ibig, pinapadiin niya na sinasabi niya na kailangan niyang maintindihan ano ba yung pag-ibig. So tapikin mo yung katabi mo na yan. Sabihin mo, kailangan mong maintindihan to. Huwag ka munang matutulog ngayon. Saglit lang. Di ba? Sabi na ba, kailangan niyang maintindihan ano ba ibig sabihin ng pag-ibig. And take note, ang sinulatan ni John dito, mga Christians na.
Ang sinasabihan niya rito, mga mananampalataya na. And inuulit-ulit ito, sabi niya, hindi naman na bagong utos. Although bagong utos, ibibigay ko sa inyo, pero hindi naman na totally bago. Bakit? Kasi sabi ni John, dati alam natin kung ano yung pag-ibig. Alam niyo kung ano yung love. Maririnig niyo yan, especially sa ancient times, at panahon nila. Iba-iba yung anyo ng pag-ibig, iba-iba yung paraan ng pag-ibig. Pero sabi ni John dito, ito yung pag-ibig na narinig nyo na nung simula pa. At inuulit ko ulit sa inyo. Ano yung pag-ibig na yun? Na yung pag-ibig na nakasama natin, na naranasan natin, na mula kay Lord, na mula kay Jesus. Kumbaga, yun yung inuulit ko dyan. Di ba, may kita nyo, di naman na ito bago eh. Pag pinag-usapan ng Christianity, pag pinag-usapan ng mga Kristiyano, pag pinag-usapan ng church, ano yung isa sa nakokonek nyo? Love. Pero ang tanong na, intindihan ba natin ano ibig sabihin ng love? Sino ba ang pinagmulan ng pag-ibig? Uulit-ulitin ko to hanggang sa matapos ako mamaya. Naintindihan niyo ba talaga yung pag-ibig ng Diyos? Okay? 1 John chapter 4, verse 7 to 12. Ito, inulit na naman ni John. Para mas maunawaan po ninyo. Sabi niya rito, mga minamahal, sabi niya na, mag-ibigan tayo. Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Kaya daw mula ang pag-ibig? Sa Diyos. At sabi rito, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Tandaan niyo po yan ha. Ang pag-ibig daw kanino galing? Kay Lord. At ang bawat kumikilala, at ang bawat umiibig daw ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Next. At ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. I-wait out natin mamaya. Next, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Paano daw ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Ibinigay niya, ipinadala niya sino? Yung kanyang anak. Sino yun? Si Jesus Christ. And next, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Next, 11, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Now, ito po yung gusto ko maintindihan nyo. Naintindihan nyo ba talaga yung gospel? Naintindihan nyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Kasi bakit? Dito pa lang sinabi na, paano ipinahayag ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Alam mo, tatanungin ko paano ipinahayag ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Ba't parang natahimik po ata kayo? Paano ipinahayag ng Diyos yung kanyang pag-ibig? Di ba, ibinigay niya sino? Si Jesus Christ. Kilala niyo ba si Jesus Christ? Ano ang ginawa ni Jesus Christ para sa atin? Sinabi rin doon, di ba? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Now, ang tanong ko po sa inyo, naintindihan niyo ba kung gaano o ano yung kalalagayan natin sa harapan ng Diyos? Na tayong mga tao, ako, ikaw, yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo ulit na yan, makasalanan yan. And gusto niyo pong bayaran yung kasalanan natin? Sino gusto magbayad ng kasalanan niya? Parang akala ko may magtataas Gusto niyo bayaran? Kasi kung gusto niyo bayaran, alam niyo kung ano yung paraan para bayaran natin yung kasalanan natin? Tanongin niyo po kung ano. Mapunta po tayo sa impyerno. Meron pa isang paraan tayo yung ipako sa krus. Ganun po natin pwedeng bayaran yung kasalanan natin. Kasi bakit? Walang ibang pwedeng magbayad doon, kundi tayo. Kasi bakit? Sino ba nagkasala? Tayo. Bawat kasalanan natin ay babayaran natin sa harapan ng Diyos. Kung hindi natin babayaran yung kasalanan natin sa Diyos, saan tayo mapupunta? Sa panghabang buhay na pagkawalay sa Kanya. Eternity saan? Sa hell. Condemnation. Naiintindihan niyo po ba yung gospel? Naiintindihan niyo ba yung magandang balita niyo? Sa halimbawa, ganito, may nasusunog yung bahay ng kapitbahay mo. Ano gagawin niyo? Di ba, tatakbo kayo, probably, iba baka sila pa yung natataranta, ay, nasusunog, Diyos ko, nasusunog. Probably ganun yung response niya. Pero paano kung alam mo yung nasusunog yun? Ano gagawin? Di ba, yun yung response natin Matatakot tayo Pero paano pag, halimbawa, nakita mo nasusunog? Nasusunog sila. Okay. Sa palagay niyo po, ano yung proper response pag may nasusunog? Di ba, yung tumawag ka ng tulong, tumawag ka ng bumbero, ano pa? Tulungan, di ba? Maghakot, or hanggat hindi malaki yung sunog, samahan, or kahit anong gagawin natin, pwede natin gawin. Tama, kapitbahay mo pa lang yun. Paano kung yung sariling bahay niyo nasusunog?
Ano po unahin nyo? Tutulong o magpapanik? Sabi ng iba, magbibideo po muna bago ako tumulong. Ganun yung ano eh. Di ba? Ganun yung response natin pag may emergency. Halimbawa, may bagyo ngayon, ano gagawin natin? Di ba, yung iba sa inyo probably maghahanda na, mag-i-stock, or bago dumating yung, yung bagyo, yung iba, baka may mga tatay po dito, yung bakit pa kayo sa bubong nyo, kasalagyan nyo ng pabigat. Naalala ko ng bahay, nandito kami nakatira dati. Pag tag-ulan na, sabihin ni Mama, Nak, akitin nyo nga ni Papa nyo yung bubong, magwalis kayo doon, tapos lagyan nyo ng mga pabigat. Kasi bakit? Kasi darating na yung bagyo darating na yung tag-ulan. Pag wala kang ginawa, ano mangyayari? Uulan, mababasa yung mga gamit sa bahay, didilubyo ka. Now, ang tanong ko po sa inyo ganito, paano kung yung kasama nyo po sa buhay na hindi Kristiyano, hindi mananampalataya, ganun din yung sitwasyon. Alam po ninyo na lahat ng tao ay mapupunta sa impyerno at mapahamak. Ano ginagawa natin? Ulitin ko yung tanong ko, naintindihan po ba ninyo yung gospel? Naintindihan ba ninyo yung pag-ibig ng Diyos? Kasi kung naintindihan talaga natin, anong ginagawa natin? Di ba? Araw-araw kayong lumalabas, araw-araw kayo nagtatrabaho, uuwi kayo sa bahay nyo. Anong ginagawa nyo dun sa mga kamag-anak nyo? Anong ginagawa nyo dun sa kapamilya nyo? Anong ginagawa nyo dun sa katrabaho nyo? May ginagawa ba tayo? Di ba? Lahat ng tao, papunta saan? Sa kapahamakan. Kung ang sinabi ng Romans, all roads leads to Romans, sabi ng Bible, all souls leads to hell. Lahat po tayo yun ang papunta natin. Tapos sasabihin natin, naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos. Baka kung bumaba si Lord sa atin, sabihin sa atin, naintindihan ba talaga yung pag-ibig ko? Naintindihan niyo ba kung saan tayo pinatawad? Gaano kabigat yung mga kasalanan natin sa harapan ng Diyos? Alam niyo ba kung ano talaga yung kalalagayan nating mga tao? Nakita niyo po yung video sa Cebu, yung mga baha na dumaan sa kanila, di ba? Nandito tayo sa Bulacan. Pero yung iba sa atin, nalulungkot, nanlulumo. Sabi nila, 100 plus na yung namatay. Hindi ko alam kung yung sa 100 plus na namatay ba yun, may Kristiyano ba doon? Pero 100 pa lang yun doon. Paano kung yun papunta sa impyerno yun lahat? Paano kung yun mapapahamak lahat? Di ba tapos sabihin natin, naintindihan natin yung gospel, naintindihan natin yung salita ng Diyos? Pag-isipan niyo po ulit ng maigi kung naiintindihan ba talaga natin. Kasi kung naiintindihan natin, meron dapat tayong gagawin. Kung talagang disipulo tayo ni Lord, meron tayong gagawin. Meron pong kwento sa Luke chapter 7, verse 47. Ito yung babae na makasalanan na pinatawad ni Jesus. Sige, mamaya na. Pero yan yung pinaka-highlight verse sa atin. Ano yung kwento na yun? Sabi ng Bible, si Mary of Bethany yun. Bakit? Nung si Jesus, nandun sila sa bahay ng isang Pharisee, pinapasok siya. So may mga kultura sila na dapat ginagawa. Hindi ginawa ng host ng bahay. Kasi sa culture nila, mahalaga yun eh. Ngayon, nung dumating si Mary, itong babaeng makasalanan na ito, ano ginawa niya? May dala-dala siyang pabango, binuhos niya sa paanan ni Jesus, tapos yung buhok niya, ano ginawa niya doon? Ginamit niya bilang pamunas. Tapos sinabi ni Lord, nung mga nandaroon, sa isip-isip nila, sabi, especially nung host ng bahay, sabi niya, kung talagang propeta tong tao na to, referring kay Lord, alam niya kung gaano ka makasalanan tong babae na to. Tapos ano sabi ni Lord doon sa host ng bahay? Nung dumating ako rito, hindi mo ako inalok na maghugas ng paa, maghugas ng kamay, or nung anything na culture nila na dapat nilang gawin. Sabi ni Lord, pero nung pumasok tong babae na to, wala na siyang ibang ginawa kundi umiyak, lumuhod sa harapan ko at punasan yung paa ko. So sa iba, ang tingin nila doon, anointing, ina-anointing Mary. Kasi nga, mamamatay na si Lord that time Malapit na siya ipako sa krus. And ano sabi ni Lord dito, sa 47? Pakinext. Sabi yan, kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal. Bakit daw? Sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunting kasalanan ay kaunti rin ang pagmamahal. Naintindihan nyo? Ito yung tinatanong ko sa inyo kanina, naintindihan nyo ba talaga yung magandang balita? Kasi bakit siya tinawag na magandang balita? Hindi siya magandang balita kung walang masamang balita. Kung walang bad news. Ang bad news, lahat tayo mapapahamak. Ang good news, ginawa na ni Lord yun. Para lahat tayo maligtas. Ngayon ang tanong natin, ano yung ginagawa natin? Ano yung response mo? And dito, malinaw kay Mary, malinaw sa babae na to na si Lord yung tagapagligtas, si Lord yung umibig sa kanya, si Lord yung nagpatawad sa kanyang mga kasalanan. Kaya ano ginawa niya? Ito yung nag-response niya. Although yung mga tao sa paligid niya, ano ginagawa nila? Nang criticize. Diba? Ano ba yan? Sabi pa ni Judas Iscariot, sayang naman yung pabango. Kasi kung i-convert nyo po sa panahon natin, yung presyo ng pabango that time, I think nasa more or less 20 million. Pero, may kita nyo bakit ginawa ni Mary yun? Yung sagot ni Lord.
Ginawa niya yon kasi bakit? Alam niya na maraming kasalanan niya pinatawad sa kanya ni Lord. At kaya niya ginawa yon kasi bakit? Ganun yung pag-ibig na nararamdaman niya, na naranasan niya. Di ba kinakanta natin kanina, yung ikaw lamang tiwala sa akin, di ba? O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Ano yung response natin sa pag-ibig ni Lord? Yan po yung unang challenge ko sa inyo. Point 1 pa lang po tayo. Next point, ano sabihin doon sa next point? A disciple experience love. Referring dun sa Luke chapter 7 kay Mary of Bethany, naranasan niya yung pag-ibig ng Diyos. Tayo po, naranasan po ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Naranasan pa rin po ba natin? Natanggap po ba natin? O ano pananaw natin sa pag-ibig ng Diyos? Katulad sinasabi ko kanina. Hindi ba ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang acceptance, hindi lang pagpapakita ng pag-ibig. Di ba, pag sinabi natin pag-ibig, kasama yung rebuke, kasama yung rebuke, correction, pagtuturo. Di ba ganun yung pag-ibig? Kaya sinabi ng Hebrews, kung talagang ang Diyos, parang katulad ng isang amay, lahat ng anak niya na nagkakamali, nagkakasala, ano ginagawa ni Lord? Tinutuwid, pinapalo. Especially sa parents, alam ko po, naiintindihan niyo to. Pag nagkakamali ang anak nyo, ano po ginagawa natin? Pinapalo natin, kaila po pala, wala pa akong anak. Pinapalo po ninyo, pinagsasabihan, pinapagalitan, di ba? Kasi bakit? Kasi mahal ninyo. And ganoon din ang Lord. Kaya gusto ko po ayusin natin, ano ba yung pananaw natin sa pag-ibig? Ano po ba yung naranasan yung pag-ibig? Balikan natin, naranasan niyo po bang pinatawad kayo ng Diyos sa inyong mga kasalanan? Naranasan niyo po ba na inibig talaga kayo ng totoo ng Diyos? Na kahit ano yung problema natin, na kahit ano yung kalalagayan mo, ano yung ginagawa mong kalokohan, kabulastugan sa buhay mo, inibig ka pa rin ng Diyos eh. Minahal ka pa rin ng Diyos, tinanggap ka pa rin ng Diyos. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na ang pag-ibig po ng Diyos, hindi lang basta pagtanggap. Yung pagtanggap na yun, merong price. Ano yung price nun? Si Jesus Christ. Merong tao or anak mismo ng Diyos ang naghihirap para sa atin. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Now, ano yung sinasabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 1, verse 5? Sabi niya dito, para po mas makita natin, sabi rito ni Paul, ang layunin ng tagubiling ito, nung sinulatan niya si Timothy, ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Daw ito isang image ng pag-ibig sa atin, especially sa ating pong mga tao. Yung pag-ibig po natin madalas unpure or hindi malinis. Bakit? Sino po ang madalas nagugustuhan nyo or iniibig nyo? Hindi ba't minsan yung kaklose lang natin? Hindi ba't minsan yung taong gusto lang natin o yung taong natutuwa tayo? Pero paano yung tao na kinaiinisan natin? Paano yung tao na ayaw mong makita, di ba? Ayaw mong marinig. Yung marinig mo pa lang yung tinig, naiirita ka na, naiinis ka na. Paano yung tao na pag nakasalubong mo, ano ba to? Di ba? Paano yung mga ganun? Kasi kung ang pananaw natin sa pag-ibig, yung mga tao lang na gusto ko, mali na kagad yung pananaw natin sa pag-ibig. Di ba? Pagbalik na rin natin yung sitwasyon ni Lord. Halimbawa, tayo, willing ka bang mamatay para sa isang tao na makasalanan? Minsan naging tanong ko to dun sa cell group namin . Pero bago ako lumayo, mamaya pag-uusapan din naman natin yan. Ito yung sinasabi ni Paul, yung pag-ibig na tinutukoy niya rito, ano yun? Mula sa pusong dalisay, malinis sa budi, at tapat na pananampalataya. Ito yung pag-ibig na dapat ipinapakita natin. Walang anumang masamang intensyon, walang anumang desire na hindi karais-nais or karapat-dapat. Wala mang ibang bagay, kundi pure love. Hindi ka rin naghahanap ng kapalit. Kaya nga di ba yung pag-ibig ng Diyos, ano yung naging example niya? Unconditional, agape. Bakit? Kasi ginawa ng Diyos yung kailangan niyang gawin, hindi dahil sabi tatanggap siya. Dahil lang saan? Sa pag-ibig niya. Well, although sabi ng Bible, ginawa ni Lord yun kasi alam niya na mayroong glory naghihintay sa Kanya. Pero hindi ganun eh. Ginawa ni Lord yun, namatay siya para sa atin, tinubos siya ating mga kasalanan. Bakit? Out of love. Yun yung pure na pag-ibig ng Diyos. Lahat ba ng tao mananampalataya sa Kanya? Hindi natin alam.
Pero kayo pong nakikinig dito, pwede ba kayo manampalataya kay Lord? Oo. Kung kayo makasalanan, pwede ba kayo manampalataya kay Lord? Oo. Ngayon, anong ginagawa niyo after manampalataya? Iniibig niyo ba si Lord pabalik? O wala lang po tayong ginagawa? So doon tayo babalik. Naintindihan niyo ba yung pag-ibig? Na may naranasan ba kayong pag-ibig? Naiintindihan niyo po? Nagigets niyo po? Kasi kung may naranasan ka, ano ginagawa niyo? Merong English word na ano dyan na pinaka-exact sa panahon natin ngayon. Alam niyo po yung reciprocate na salita? Na-encounter niya na yon o baka niya pa, alam mo yung sabihin ng reciprocate? Ibig sabihin, may tinanggap ka, ibig sabihin, meron kang ibabalik. Now, tanungin ko po kayo, ano po yung na-reciprocate niya na kay Lord? Kung talaga naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, ano yung na-reciprocate mo kay Lord? Kasi di ba minsan naghahanap tayo ng pag-ibig saan? Sa ibang tao. Di ba? Gusto natin, yung crush natin, reciprocate yung feelings natin. Pag hindi natin reciprocate, ano mangyayari sa atin? Malulungkot tayo, di ba? Manlulumo ka. Paano po sa iba? Di ba? Alam ko, di sa mga mag-asawa, sorry po, pero narinig ko minsan yun, yung, ano ba yan, hindi na niya ginagawa yung mga ginagawa niya dati, nanliligaw pa siya. Di ba? Kaya yung mga lalaki daw, mga plastic eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ano yung laging best foot forward pag nanliligaw eh. Pag naging jowa na, naging asawa na, wala na. Kaya kabataan na. Pag may nanliligaw sa inyo, huwag kayong maniniwala kagad. Especially sa mga babae. Bakit? Mga pakitang tao yung mga lalaki. Sinasabihan ko na kayo. Pero di ba, pag iniligaw kayo, hatid sundo kayo. Tapos, pag nung naging kayo na, wala na. Nung naging mag-asawa na, magreklamo po yan. Aga-aga mo naman akong ginising. O, tingnan niyo po. Pag pag-ibig yung pinag-uusapan natin, tontuwa kayo. Gising na gising eh, di ba? May bagyo pa yan. Pero gusto ko pong maintindihan niyo eh. Ano ba yung pananaw niyo sa pag-ibig? Ano ba yung pinapakita natin pag-ibig? Ano ba yung naranasan yung pag-ibig? Diba? Tungkol kay Lord. Patungkol kay Lord. Ano yung binibigay niyo kay Lord? Naglilingkod ba tayo? Nagpapagamit ba tayo? Diba kami in-encourage namin kayo kung may desire kayo na ibalik kay Lord yung pag-ibig na naman niyo, mag-ministry kayo. Daming ministry sa church natin na pwede niyang bilangan. Ano? Pwede kung marunong kayo sa instrument, tumugtog kayo, samahan niyo kami dito sa praise and worship. Kung wala naman, gusto niyo mag-ushering kayo, mangamay kayo. Kung medyo mahihain kayo, gusto niyo taga-repair lang kayo, dito. Pwede kayo sumali sa maintenance. Tulungan niyo kami ayusin yung church. Lalo na ngayon, malapit na po yung anniversary, pagandahin natin. Or kung ang desire niyo magbigay, di magbigay po kayo, magkaloob kayo. Bakit? Kasi sa marami pong pagkakataon, marami pong paraan para ibalik natin kay Lord yung pag-ibig na naramdaman natin. May desire kayo na mag-share ng gospel, meron tayong evangelism, meron mga visitation. Sumama po kayo, samahan natin. Bakit? Kasi sa ganung paraan may papakita natin na iniibig at minamahal natin si Lord. Ano yung next na verse natin? Paki-next po. Sabi dito sa John chapter 15 verse 30, sabi ni Lord dito, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan na iyang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ito na yung binabanggit ko kanina. Sabi ni Lord, ni Jesus, si Lord yung nagsabi niya, ang pinakadakilang pag-ibig na pwede mong gawin, ialay yung buhay mo para sa iba. And pag tingnan natin yung kasunod yan, ano kasunod yan? Sabi dun sa Ephesians chapter 5 verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ano daw ginawa ni Lord? Inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So kung meron mang una nag-sacrifice para sa atin, si Lord yun, si Jesus yun. Kaya pag binasa niyo yung Bible, ano sinasabi sa atin ng Bible madalas, di ba? Love one another, bear one another, ano pa? Di ba kung meron man kayo i-consider mo muna yung iba bago yung sarili mo. Sabi ng ng 1 Corinthians chapter 10, naalala ko yung sa pagkain pa lang. Di ba kung may kapatid ka na matitisod, especially mababaw pa siya sa pananampalataya, bago-bago pa siya sa pananampalataya, huwag mo nang gawin. Di ba sabi ni Paul doon, malayo naman akong kumain ng kahit na ano kong gawin. Yes. Paano kung yung kapatid mo na to, na bago pa sa pananampalataya, matitiso dahil sa kinakain mo? Huwag mo nang kainin. Para hindi alang-alang sa'yo, hindi alang-alang sa Diyos, kundi alang-alang sa kapatid mo na pwedeng matisod. Now, pagkain pinag-uusapan niya ron, paano sa ugali? Paano sa mga ginagawa natin? Paano sa iba pang paraan? Diba, kung may ikakatisod yung kapatid natin sa pananampalataya na maglalayo sa kanya sa Diyos, sabi doon, wag na natin gawin. Bakit gagawin yon? Anong reason? Out of love. Out of pag-ibig kay Lord at the same time pag-ibig saan?
sa kapatid natin, sa kapwa natin. Hindi yung sinasabi ni Lord eh. Di ba? Minsan po kasi ang problema natin mga tao, lalo na po tayo kapag gumaganda yung buhay natin, naging komportable tayo, nakakalimutan na natin itong mga bagay na to eh. Halimbawa, nag-improve na yung buhay mo. Dati, nahihirapan ka lang, or sabihin natin, di ba dati, example na lang, sa mga nakamotor, di ba? Dati, nakabike-bike ka lang. Ay, dati, naglalakad ka lang. Di ba? Naglalakad ka. Gusto ko magka-bike ka. Nung nagka-bike ka, gusto mong magka-motor. Tapos ngayon, nung nagka-motor ka na, maganda na yung motor mo, ano nangyari? Nagiging mataas yung tingin sa sarili natin. Nagka-kotse na tayo, nagiging mataas yung tingin sa sarili natin. Di ba? Pagka may nakita tayo naglalakad, o naka-bike, naka-motor, di ba? Naiinis na tayo. O baka sa church, ganoon din tayo. Di ba? Minsan, pagka hindi maganda yung motor, tabi mo nga yung motor mo na yan, mas maganda yung sa akin. Di ba? Alam niyo po, tas yung may-ari ng motor, baguhan pa, no? Di ba? Hindi ko alam, pero baka nakakatisod po tayo sa ganung bagay. Huwag po natin anuhin. Bakit? Kasi naintindihan natin yung pag-ibig ng Lord eh, tas ganun yung ano natin. Eh, saan ba tayo galing? Saan ba tayo nagmula? Hindi ba't ganun din tayo nagmula? Dahil lang sa biyaya ng Diyos, sa pagsunod natin kay Lord, binless tayo, umayos yung buhay natin. Tapos, mag-ridicule na tayo doon sa mga tao. Paano natin papakita yung pag-ibig ni Lord? At the end of the day, hindi natin napakita. Ngayon, babalik ko po yung tanong ko ulit kanina, naintindihan niyo ba talaga yung pag-ibig ni Lord? Kasi kung naintindihan natin, ano ginagawa natin? Di ba? Hanggang matapos ako, ulit-ulitin ko po ito sa inyo, naintindihan niyo ba talaga yung pag-ibig ni Lord? Kung naiintindihan ninyo, ano yung ginagawa ninyo? Ano yung response niyo doon sa pag-ibig ni Lord na naranasan ninyo? Di ba? Sabi ng 1 John chapter 4 verse 10, nasabi rito, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin si Lord, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad, ang ating mga kasalanan. Di ba? Inulit na naman eh. Di ba? Kaya minsan naging tanong ko kina Rodel, tsaka kina Ipe. Halimbawa ganito, si Rodel, sobrang bait Sabihin lang natin, hypothetical lang, hindi joke lang bro hypothetical lang na sobrang bait, wala kang masabi sa kanya na kahit na anong bagay na pwede mong pangit or hindi maganda. Tapos itong si Ipe, sabihin natin, si Ipe pasaway. Matigas ang ulo, di ba? Lahat ng kalokohan ginagawa niya, di ba? Tapos dumating yung araw, pareha silang nakulong. Tapos, ang kailangan, halimbawa, ako yung mag-abide, or kayo po, sabihin, ikaw ba, okay lang ba sa'yo makulong ka para kay Rodel? So siguro, syempre, dahil kaibigan mo siya, oo, sige po, para lang, kasi out of love, sa kaibigan ko na to. Diba? Eh, paano kay Ipe? May willing bang magpapalit kay Ipe? Palit ulo? Siya yung makukulong para kay Ipe? Hindi, wag na. Matigas ulo niyan eh. Ayoko na niyan. Minsan ganun yung response din natin eh. Ganun din tayo eh. Diba? Subconscious eh. Paano pag may pasaway matigas ang ulo? Ayoko na sa matigas sa ulo, ayoko na sa masakit ang ulo na yan. Eh, hindi ba't ang pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, ganoon din sa atin? Diba? Apakaganda nga ng prayer kanina ni Mamaw eh. Kahit matigas yung ulo natin, kahit pasaway tayo, inibig pa rin tayo ni Lord. Patuloy pa rin niya tayong binibless, pinagpapala, iniingatan. Tapos ano ginagawa natin? Diba? Kaya minsan yung grace ng Lord, taken for granted natin eh. Bakit? Kasi sa dami ng ginagawa natin, sa pamumuhay natin, ano ginagawa natin? Na-realize ba natin kung gaano kasagana yung biyaya ng Diyos para sa atin? Naintindihan niyo ba kung gaano kataas, kalawak yung pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin? Diba? Kaya yung pinaka-basic, alam mo ba na makasalanan ka? Kung alam mo na makasalanan ka, ano ginagawa mo doon sa pag-ibig na naranasan mo? Katulad nito, binabasa natin, naririnig natin, kahit paulit-ulit ako, hindi po ako magsasawa sa inyo na ipahayag yung magandang balita. Alam niyo po kung bakit? Habang tumatagal po ako sa pananampalataya natin, lagi kong binabalikan yung gospel, alam niyo po kung ano response nito sa akin? Ano yung nararamdaman ko? Namamangha ako eh. Kasi bakit? Hanggang ngayon hindi ko maintindihan eh. Bakit ginawa ng Lord yung kanyang ginawa? Bakit yung isang katulad ko na makasalanan, na minsan pasaway pa, na minsan matigas pa ang ulo, bakit niya inibig? Bakit niya ginawa yung bagay na yun? Bukod sa magulang ko, wala namang ibang bagay na pwedeng gumawa nun eh. Na magparamdam ng pag-ibig eh. May ibang tao ba na pwedeng magparamdam ng pag-ibig? Wala Di ba? Minsan nga, panagkamali ka, ano pa? Di ba? Sabi ng kasabihan natin sa Pilipino, di ba? Sa 100 na ginawa mong tama, gumawa ka lang ng isang mali, ano yung natatandaan? Yung mali mong ginawa. Pero yung 100 ba, naalala nila? Na-appreciate ba nila? Hindi eh. Pero bakit ginawa ni Lord yun?
Di ba? Wala tayong ibang ginawa sa buhay natin, kundi pagrebelde, kundi hindi pagsunod sa Kanya. Minsan matigas pa yung ulo natin. Ano pa ginagawa natin? Di ba? Kaya nga sabi ng isang ni David Jeremiah, yung bagyo na sunod-sunod na nangyari sa atin, probably wake up call ng Lord sa atin to eh. Bakit? Kasi para magising tayo sa katotohanan, ano ba talaga? O baka ang pananaw natin sa bagyo, ganito. Hindi, yearly naman na yan nangyayari. Yearly naman may bagyo. Talagang panahon siguro kasi ng pagbabagyo. Kung ganun yung pananaw natin, hindi ko na po alam sa inyo. Pero isang bagay po ang alam ko, may nangyayari man sa bansa natin, or may nangyayari man sa buhay nyo, laging wake up call ni Lord yun. Bakit? Kasi kailangan nating maintindihan na ano ba yung ginagawa ni Lord sa buhay natin. Especially kung may mga bagay na hindi maganda nangyayari, may mga pagsubok kayong pinagdadaanan. Ano lang naman sa dalawa yan eh. It's either ginigising ka ni Lord, or pinapalakas ka pa ni Lord. Ngayon, kayo na po bahalang mamili. Alin kayo dun sa dalawa? Pero isa pong gusto ko pong maintindihan nyo, kung talaga naintindihan po natin, naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, kaya natin itong ibigay din. 1 John chapter 4 verse 19, dun sa passage natin, ano sabi dyan? Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ulitin ko po yung pag-ibig na yan hindi galing sa atin, galing kay Lord. Now, ano yung kasunod nito? Maganda yung kasunod nito sa verse 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sinabi ng Bible, kung sinasabi mo, mahal mo yung kapatid mo, kapatiran mo, kapatid mo sa pananampalataya, hindi kapatiran. Sabi doon ay sinungaling. Bakit daw? Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Naiintindihan niyo po? Sabi sa 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Hindi lang po natin dapat ibigin yung mga kaibig-ibig. Even yung mga hindi kaibig-ibig. Now, alam niyo pa, may isang famous passage sa Acts chapter 1 verse 8. Mas dalas kasi, ang napofocus natin yung unang verse sa taas. Ano sabi ron? Pakita nga no Acts chapter 1 verse 8. Sabi rito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Minsan pag binasa natin yan, hanggang dito lang tayo sa may saan ba yun? Hanggang sa may Espiritu Santo. Pero alam niyo po ba yung Jerusalem? Alam niyo yung Judea? Alam niyo yung Samaria, at dulo ng daigdig? Bigyan ko po kayo ng idea. Nung bago-bago akong Kristiyano, akala ko noon, pag sinabing Jerusalem, parang Malolo City. Pag sinabing Judea, Bulacan. Pag sinabing Samaria, Region 3. Tapos pag sinabing dulo ng daigdig sa buong mundo. Lately ko lang naintindihan na ang Judea at ang Samaria, magkaibang bayan. Now, pag binasa niyo sa Bible, ano yung Samaria? Ang Samaria, isa lang po ibig sabihin yan, mga kaaway po ng mga Hudyo yan. Kung basta pag binaktrack niyo yan sa history, isa yan sa mga kaaway nila. Kaya yung mga Hudyo, bawal silang pumunta sa Samaria. Kasi bakit? Kasi ang turing nila sa mga taga-Samaria, mga makasalanan, mga rebelde sa Diyos. So kaya sabi ni Lord dito, pagdating ng Banal na Espiritu, bibigyan tayo ng kapangyarihan at magiging saksi daw saan? Wala sa Jerusalem, sa Judea, even saan daw? Sa Samaria. No, ito yung challenge sa atin. Paano ka magiging saksi? Anong pagsasaksihan mo? Ano yung nasaksihan mo na ginawa sa'yo ni Lord? Paano kanya iniligtas? Paano kanya inibig? Kaya mo bang maging saksi dun sa mga taong kaaway mo? Kaya mo bang maging saksi or magpatotoo dun sa mga taong galit sa'yo? Di ba, yun yung challenge eh. Kaya sabi, nung naintindihan ko, sabi ko, nga no, bakit sinabi ni Lord na even, pati pala sa mga kaaway natin, kailangan natin mag-share ng gospel? Even sa mga tao na ayaw mo, kailangan mo ipakita sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Yun yung challenge sa atin eh. Yun yung pinapakita sa atin ng Lord. Na kung naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang doon sa nagmamahal sa'yo, sa may gusto sa'yo. Even doon sa taong ayaw mo, even sa taong ayaw sa'yo. Kailangan mo ipakita, ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Kailangan natin maging saksi. Ano ba yung naranasan natin? Ano ba yung nasaksihan natin? Ano ba yung ginawa ng Diyos para sa atin? And pinakahuli po, sabi rito, a disciple, shows love. Ano yung una? Alam tungkol sa pag-ibig. Naranasan ang pag-ibig doon sa pangalawa. And pangatlo, kaya mong ipakita rin yung pag-ibig. Now, bakit? Ano nga ulit meaning ng disciple? Matetes. Ibig sabihin learner
or student. And after nun, tinawag yung mga disciple na apostle. Kasi bakit? Hindi na sila learner or student lang. Nasaksihan na nila, nakita na nila, pwede na nilang gawin kung ano yung naranasan nila. Sa panahon natin, ganun din. Alagad ka ni Kristo, alagad ka ni Lord, alagad kanino? Alam niyo po ako, ang nakikita ko po minsan kasi sabi nila, meron daw peking Kristiyano tsaka peking totoong Kristiyano. Meron daw disciple ni Lord, merong true disciple tsaka merong fake disciple. Alam niyo po, pagka tingnan niyo po yung Bible, wala talagang peke or tunay. It's either Christian ka or hindi ka Christian. It's either tagasunod ka ni Kristo o hindi ka sumusunod kay Kristo. It's either disciple ka ni Lord or hindi ka disciple ni Lord. Kasi bakit? At the end of the day, kung ano yung meron sa'yo, ano yung natutunan mo, yun yung ginagawa mo. Di ba sa Proverbs, may famous verse para po sa mga bata. Di ba yung ituro niya sa bata ang kanyang daan, ang kanyang lalakaran. At hanggang sa pagtanda niya, ano daw yun? Hindi niya makakalimutan. Lahat po tayo, halos lahat tayo sa pananampalataya, nung nagsimula tayo, para tayong mga bata. Nag-aaral ka, sinisharean ka, natututo ka. After yun, ano na yung ginagawa natin? Kasi ganun tayo. Kung talagang disciple tayo ni Lord, ano na yung ginagawa mo ngayon? Diba, hindi ko sinasabi magiging apostol kayo. Kung sinabi ni MJ last week, meron pa daw pastor na nagtatago sa dulo, malay niyo, baka si MJ yung apostol pala to. Di ba alam niyo, may gift of apostleship. Ano yung gift na yan? Katulad nila Pablo, nag-church plant, nag-missionary. Di ba baka meron po sa inyo gusto ganun? Di po natin pinagtatawanan na. Di ba baka meron pong may ganun sa inyo? Bakit? Kasi way mo yan eh. Paano may papakita na tinatawag ka ni Lord? Paano may papadama yung love ng Lord? Di ba? Sa ibang tao, ayun, literal yun. Hindi mo kadugo, hindi mo ka mag-anak. Di ba? Pupuntahan mo dun sa lugar na malayo or kung saan ka dinadala ng Lord. Para saan? Mag-share ng gospel, mag-church plant. Talagang yun, out of love yun. And kung gagawin mo yan nang wala ka talagang pag-ibig, susuko ka. Alam niyo po, sa aming mga pastor, meron daw pong kasabihan na lahat po ng pastor nakakausapin niyo, pag tinanong niyo po sila kung gusto nila magpastor, isa lang po sasabihin namin sa inyo, hindi namin gustong magpastor. Ayaw namin magpastor. Alam niyo po kung bakit? Paano kayo ibig ng isang tao na matigas ang ulo? Diba? Paano yung pinagsabihan mo na, tapos ulit na naman sa kasalanan, tapos gagawin pa rin yung mga bagay na hindi gagawin. Tapos later on, sasabihin, alam mo kuya, tama ka pala dati, no? Ayun yung sinasabi ko sa'yo. Ang tigas kasi ng ulo mo noon. Minsan biro namin sa mga kabataan eh. Dati kasi kami yung matitigas yung ulo. So yung mga atit kuya namin, yung sumasakit yung ulo sa amin. Ngayon, kami na yung sumasakit ang ulo sa mga kabataan. Kasi bakit? Ang titigas ng ulo. Diba? Minsan pinagsabihan mo na, ayaw pa rin sumunod. Diba? Huwag mo nang gawin to. Hindi, gusto ko to gawin. Sabi ko, sige, pagsabihan lang natin, pag dumating yung pagkakataon na sila naman yung tinawag ni Lord, sila naman yung sasakit yung ulo, at least nakabawi na tayo, di ba? Hindi ganun, joke lang. Balik ko doon, alam niyo po, lagi na sabi namin, mga pastor, hindi namin gusto magpastor. Alam niyo po kung bakit? Kasi marami kaming bagay na gustong gawin. Pero alam niyo po kung ano yung hindi namin matanggihan. Yung desire na nilalagay ni Lord sa puso namin. Na kahit ayaw na namin, dahil tinawag kami ni Lord, gagawin namin eh. Kaya sabi nung isang teacher namin sa Bible School, kapag yung pastor, sinabi niya na gusto niya magpastor, hindi talaga pastor yun. Kasi bakit? Baka nagpapakitang tao lang, gusto lang magmataas nun. Kaya pag dumating yung mga problema, yung mga pagsubok sa pagpapastor, susuko yun. Kasi bakit? Hindi niya kakayanin eh. Halimbawa sa atin, bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng Diyos, kung naglilingkod tayo kay Lord out of self, intention, motive, pag dumating yung mga pagsubok sa paglilingkod mo sa Panginoon, susuko ka, titigil ka. Halimbawa, nag-church plant tayo, sabihin natin, example sa Plaridel, di ba? Naalala namin sa Matimbo, nagsisimula sa Matimbo, ang dami nun eh, isang team yun eh. Di ba? Nung dumating yung huli, bago ipasa kayo na pastor dyan, ang natitira na lang sila, pastor, ilang praise and worship member, tapos kukunti na lang Pero nung nagsimula yun, more or less, 20 na tao po yung pastor, di ba? Ang dami. Tapos nung nagkakawa, nag-start na yung problema, andyan na yung tisuran, di ba? Ganon din sa church minsan, di ba? Sa umpisa, marami tayo. Tapos pag tumagal, nababawasan, unti-unti. Pero kung naiintindihan niyo po yung pag-ibig ng Diyos, naiintindihan niyo bakit kayo naglilikod kay Lord, kaya niyo ipakita yan and kaya niyo mag-response ayon sa pag-ibig ni Lord.
Sabi nung timer, 10 minutes na lang daw po ako. 10 minutes in 1 hour. Okay lang po ba sa inyo yun? A disciple shows love. Ano yung verse natin? Sa Matthew chapter, pakinig sa lang, bunso. 5, verse 43 to 44. Ano sabi ni Lord dito? Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Si Lord nagsabi nito. Pero ano sinabi niya sa 44? Ngunit sinasabi ko naman, ito naman ang sinasabi ko sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Then meron pa yan, sabi doon, i-bless nyo daw yung mga nag-curse sa inyo, and so on and so forth. Kaya po ba natin ibigin yung mga kaaway natin? Sasabihin ng iba, oo. Eh yung kaaway niyo po sa bahay, kaya niyo po bang ibigin? Siguro conditional. Pero hindi ganun eh. Pag sinabi kasi natin pag-ibig, inibig mo, love mo talaga. May condition man o wala, minamahal mo talaga, iniibig mo. Kasi sinabi ni Lord eh. Sabi ng iba, ibigin mo yung mga kapwa mo. Pero sabi ni Lord, ibigin po ninyo or ibigin natin, sino daw? Even yung kaaway natin. Ito pa, sabi ni Job sa chapter 31. Baka ganito naman yung response natin minsan. Ang pagdurusa ng kaaway or ng kaaway niya, hindi ko ikinatutuwa. Ni sa kanilang kapahamakan, ako ay nagsasaya. And next, sabi doon kahit minsan di ko idinalangin na sila'y mamatay. Kayo po, pag may kaaway kayo or may hindi kayo kasundo, ano po ang response ninyo? Diba, maparusahan ka sana, diba? Madala ka sana sa mga ganito, sa ganyan. Pero dito ano sabi ni Job? Kahit naghihirap na siya, sabi niya, kahit daw dumaan yung kaaway niya ng mga parusa, ng kahit na anong paghihirap, hindi siya nagsasaya. Sabi niya, hindi niya rin idinadalangin kahit minsan na siya mamatay. Pero tayo minsan, pag may kaaway tayo, ano response natin? Deserve. Diba? Deserve. Masama. Halimbawa, ganito po. Bigyan ko na sa inyong senaryo. Halimbawa, yung mga nag-corrupt ng flood control project. Lumapit sa atin minsan, di ba? Naghihirap, tapos nanghihingi ng tulong sa iyo. Ano pa gagawin ninyo? Alam mo, si Saldi ko, kaya si Romuald, baka marintag tayo sa YouTube. Pa-remove na lang. Halimbawa, dumating yung mga yun, di ba? Alam nyo, nag-corrupt sila sa bayan. Ano gagawin nyo? Di ba? Nanghihingi sila sa inyo, alam nyo, walang-wala na sila. Ano response niyo? Tutulungan nyo ba? Bibigyan nyo ba? O sabihin nyo, deserve mo yan kasi nagnakaw ka eh. Deserve mo yan kasi nagpakasasa ka naman eh. Di ba? Pero alam nyo po kung ano response ni Lord. Tanungin nyo po kung ano. Tatanggapin ni Lord yan tsaka patawarin sa kanyang kasalanan. Kung totoo magsisisi tatalikod sa kanilang kasalanan. Ganun yung response ni Lord. And kahit hindi tumalikod sa kasalanan yun, yung ginawa ni Lord para sa krus, para sa lahat ng tao, ganun din. Kaya nga yung grace ng Lord, ano ibig sabihin ng grace? Undeserved, di ba? Pero tayo minsan pag may mga nagkakamali, nagkakasala, ano ang response natin? Deserve mo yan. Hindi eh. Kailangan niyo pong maintindihan na kapag pinag-uusapan pa natin si Lord, whether deserve or hindi ng tao, kailangan pa natin tingnan yung tao dun sa pananaw kung paano tinitingnan ni Lord. Kayo, sa palagay niyo po, paano tayo tinitingnan ni Lord? Di ba? Kung makikita natin yung kasalanan natin, magagawa ba natin na tanggapin yung sarili natin? Baka hindi eh. Baka manlugbok po tayo sa kalalagayan natin. Pero dahil sa biyaya ni Lord, minsan blessing pa yun eh, na hindi pinapakita ni Lord kung ano talaga yung kalalagayan natin. Bakit? Kasi baka manlumo tayo kung ano talaga yung mga pinagagawa natin. Even yung laman ng puso natin. Next, 1 John chapter 3, verse 12 to 15, sabi rito, huwag tayong tumulad kay Cain. Ito, example Pinakamaganda example, Genesis. Huwag tayong tumulad kay Cain, nakampon ng dyablo. Bakit daw? Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit batuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Di ba alam niyo, famous story yan, si Abel tapos si Cain. Pareha silang naghandog. Yung handog ni Abel, kinalugdan ng Diyos. Pero yung handog ni Cain, hindi kinalugdan ng Lord. Bakit? Pag binasa niyo po yung Genesis, yung part na yon, sabi ron, yung handog ni Cain, first fruit, yung pinakamainam na ani, or pinakamainam doon sa kanyang mga inihandog. While si Cain, ano yung hinandog niya? Naghandog lang siya. So hindi alam kung yun ba ay the best o baka tira-tira lang yun or sobra-sobra. Pero may kita natin na ano nangyari.
kinalugdan ng Diyos yung handog ni Abel. At ang ending ng story, nainggit si Cain kay Abel, kaya naging response, pinatay ni Cain si Abel. Kaya pag may nagtanong sa inyo, sino ang pumatay kay Cain, wala pang sinasabi. Kasi baliktad dyan. Tuloy natin to. 13, sabi doon, kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Bakit daw? Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid, ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. And yun yung malinaw na sinasabi ng Bible. Kung iniibig natin yung ating kapwa, iniibig natin yung ating mga kapatid, iniibig natin, ano daw po yun? Ibig sabihin nun, talagang kay Lord tayo. And tandaan niyo po, wala pong ibang makakagawa ng pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos unless naintindihan po ninyo at ginagawa ninyo. Bakit? Kasi never niyong malalaman yung hirap ng pag-share ng gospel hanggat hindi kayo nag-share ng gospel. Never niyong maintindihan yung hirap ng paglalakad, pag-visitation hanggat hindi kayo nag-visitation. Never niyong maintindihan yung hirap ng isang leader ng church hanggat hindi kayo nagiging leader. Tatandaan niyo po yan. Pwede niyong sabihin, may tinatawag kasi tayong sympathy tsaka empathy. Yung sympathy, parang nakikisimpatya ka lang sa kanya. Kumbaga, okay lang yan, di ba? Naranasan mo yan, naintindihan kita dyan. Pero yung tinatawag nating empathy, inilalagay mo yung sarili mo doon sa kanyang kalalagayan. Empathy lang yun. Pero paano pag ikaw na talaga yung nandoon? Doon mo maintindihan. Doon mo maintindihan na ano pa talaga yung naranasan. Doon mo maranasan yung struggle ng isang naglilingkod kay Lord, nagsishare ng gospel. Hanggat hindi natin ginagawa yung mga bagay na yun, never mo mararanasan na marirealize yung hirap nung ginagawa ng isang tao na naglilingkod kay Lord. Halimbawa po, kami nagpipreach. Alam niyo po ba struggle nung mga nagpipreach? Especially, siguro yung mga nagpipreach, naintindihan niyo yan, sila Jojo, sila MJ, sila Pastor. Tsaka nyo lang maintindihan Pero pagka nandito lang kayo, minsan natutulog pa kayo, di ba? Huwag naman sana gano'n. Tapi mo yung katabi mo na yan, sabi mo mamaya ka na matulog. Di ba? Pero naintindihan ba natin yung puyat, yung pagod, yung preparation? Alam niyo po sa US, yung isa sa number 1 fear ng mga taga-US, sabi nung takot sila sa public speaking. Di ba? Paano papalit tayo, no? Kayo na lang dito, kami na lang makikinig sa inyo. Kaya niyo po kaya or pwede? Di ba? Yung takot nila Pero gusto ko po maintindihan na never nating maintindihan yung isang bagay hanggat hindi po natin ginagawa. Or naranasan. Sana tayo. Romans chapter 12, verse 20 to 21. Okay, magala, malapit na ako matapos. Sabi rito ni Pablo, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, referring doon sa kaaway niya pa rin pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga, saan daw? Sa kanyang ulo. And next, sabi sa 21, huwag kayong papadaig sa masama, kundi daigin ng mabuti ang masama. Nakikita niyo po, pag tingnan natin yung prinsipyo ng Bible, pagdating sa pag-ibig, para siyang paradox. Bakit? Imagine mo, iibigin mo, kaaway mo nga, mamahalin mo taong galit sa'yo. Di ba, laging paradox Di ba sabi rito, kung nauuhaw, painumin mo. Kung nagugutom, pakainin mo. Bakit? Kasi para ka doon nagbubunton ng uling sa kanyang ulo. Ano yun? Di ba nakikita niya na wala ka naman talaga ibang intensyon kundi yung para sa ikabubuti niya. Now, ngayon, balik tayo doon sa mga pinag-uusapan natin kanina. Talaga pag naiintindihan niyo yung pagiging disipulo ni Lord. O baka naiintindihan niyo na ngayon. Salamat kay Lord. Naiintindihan niyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Kung naiintindihan niyo na ngayon, salamat pa rin kay Lord. Bakit? Ngayon, ito na yung tanong ko sa inyo. Ano ang gagawin ninyo after nyong marinig itong mga bagay na to? Isang linggo yung lilipas bago mag-Sunday ulit next week. Ano yung gagawin ninyo sa loob ng isang linggo? Kasi yun yung mahalaga Bilang mga alagad ni Kristo, ano yung natutunan mo? Ano yung gagawin mo? Saan kayo papadala ni Lord? Sa kanya gagamitin? Yun yung tanong, yun yung challenge sa atin. Kaya sinabi ni Lord, di ba, isang bagong utos yung binibigay ko sa inyo, na magmahalan tayo, mag-ibigan tayo. And kung naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos, ano yung ginagawa natin sa pag-ibig ni Lord tayo? Last na lang, bago tayo mag-pray.
Galatians chapter 2 verse 20. Pwede yung paki-flash. Alam mo, di ko na isama dyan eh. Galatians chapter 2 verse 20. Sige po, tayo po tumayo. Ayan, sa Tagalog. Sabi rito, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sabi rito, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Sabi ni Paul sa Galatians, hindi na ako yung nabubuhay. Ang nabubuhay na sa akin, sino daw? Si Jesus. Sabi nito, bagamat ngayon, nasa katawan pa siya, pero nabubuhay siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit daw? Anong ginawa ni Kristo sa kanya? Si Kristo yung umibig sa kanya. And nag-alay ng buhay para sa kanya. Now, last question. Isang bagay pong tanong ko sa inyo, what is a loving thing na pwede niyong gawin ngayong araw? Siguro wag natin palipasan yung isang linggo. Ano yung bagay na pwede mong gawin na alam mong magpapakita ng pag-ibig? Nakikits niyo po? Naka-flash ba yung tanong? Balibaw, mamaya may bagyo. Ano yung pag-ibig? Paano mo masasabi na talagang iniibig mo yung isang tao? Probably, hindi ko alam. Paano kung i-allow ng Lord na next week di na tayo magkita-kita? Paano kung i-allow ng Lord yung kamag-anak, kaibigan, kapamilya nyo na next week baka hindi nyo na makita? Ano yung pwede nyong gawin na masasabi nyo nagpapakita ng pag-ibig? Paano kung makita nyo pa next week, next Sunday? Ano yung pwede nyo ipakita na nagsasabi nyo, ito, iniibig ko to? Kasi ang pag-ibig po ng Lord, hindi lang siya nakabox doon sa pag-accept. Kapag ang pananaw natin, kailangan mo lang tanggapin na mostly yung pag-accept po, hindi siya love. Tolerate siya. Natotolerate lang po tayo ng kasalanan. Paano pag magkakasala yung tao? Hindi, accept mo lang, sige, nagkakasala. Hindi. Kailangan natin i-rebuke, kailangan natin ituwid. Hindi rin po ba alam na ang pagpapakita ng pag-ibig ay pagbibigay din ng warning? Saan? Katulad ng pag-share natin ng gospel. Kung mahal natin yung isang tao, ano sinasabi natin? Ano ginagawa natin? Diba? Kung mahal po natin yung kapwa natin, kung may nagkasakit sa'yo, nagkasala sa'yo, ano ginagawa natin? Binabawian ba natin o hindi? Diba? Pinapatawad natin. Ayun po yung tanong ko sa inyo, ayun po yung challenge ko sa inyo. Ano yung bagay na pwede mong gawin para may pakita mo na talagang iniibig mo si Lord? At the same time, ano yung response mo sa narinig mo ngayong araw? May gagawin ba tayo? Or another Sunday na naman po ang lilipas? Kayo po yung makakasagot nun. Tayo po yung mukot manalangin. Panginoon, salamat sa araw po na to. Salamat, Lord, sa biyaya niyo po, Panginoon. Lord, katulad ng sinabi niyo po, O Diyos, mag-ibigan kami, magmahalan kami, Lord. Nang sa gayon, makikita ng mga tao, makikilala ng lahat, Panginoon, na kami mga alagad niyo po, O Diyos. Sapagat yung pag-ibig na to, Panginoon, na hindi po galing sa amin, kundi galing po sa inyo, O Diyos. And hindi kami yung source nito, Lord. Dahil kung kami yung source ng pag-ibig na to, Panginoon, alam namin na yung pag-ibig na yun magiging selfish. Alam namin yung pag-ibig na yun, Panginoon, naghahanap ng any motive para bumalik. Pero Lord, kung ikaw po yung source ng pag-ibig namin, alam namin, Lord, na hindi kami mawawalan ng pag-ibig na to, Panginoon. Kundi, Lord, mag-overflow to sa puso namin. And even yung mga tao, Panginoon, na hindi ka ibig-ibig, katulad ng natutunan namin sa umaga na to, magagawa namin ibigin, Panginoon. Even, Lord, yung sinabi nyo na ibigin namin yung kaaway namin. Lord, ikaw yung nakakaalam ng struggle sa puso ng bawat isa, sa isipan namin, Panginoon. And sa sarili namin, Lord, alam namin mahirap gawin to. Pero Lord, alam namin na kung yung pag-ibig na mula sa iyo, na unawaan namin, naintindihan namin, kaya namin ipakita, O Diyos. Even Lord, sa mga kaaway namin, sa mga tao na kahit kami nahihirapan namin intindihin, Panginoon. Pero Lord, kung alam namin na yung pag-ibig na to ay mula sa iyo, O Diyos, magagawa namin, Panginoon, na ibigin. And even Lord, yung gospel, yung pag-share ng salita niyo po, Panginoon, minsan, Lord, sinasabi namin, naiintindihan namin yung ginawa niyo sa krus. Minsan, sinasabi namin, Lord, naiintindihan namin yung pag-ibig niyo. Alam namin yung pag-ibig niyo. Pero, Lord, madalas, head knowledge lang to, Panginoon, sapagkat wala namang nababago sa puso namin, Panginoon, eh. Nahihirapan pa rin kami mag-share ng iyong salita. Natatakot pa rin kami, Panginoon, baka reach kami ng tao.
Pero Lord, dalangin namin na sa bawat isa na nakikinig ngayon sa umaga na to, tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung paano na yung mga unang mananampalataya, binigyan niyo po ng katapangan at ng kalakasan, Panginoon, na bilang mga alagad niyo na magbahagi ng salita, Panginoon, na Lord, ibigay niyo po ito sa amin, Lord. Dalangin namin yung katapangan, dalangin namin, Lord, yung walang pag-aalinlangan, O Diyos, yung walang, hindi nahihiya, Panginoon, na ipahayag ano yung naranasan namin, ano yung natanggap namin, ano yung pagpapatawad na naranasan namin, Panginoon, may bahagi namin to sa iba, O Diyos. And even, Lord, yung pag-ibig niyo po, Panginoon, mula po sa mga kamag-anak namin, kapamilya namin, sa mga taong ka-close namin, sa mga katrabaho namin, and even, Lord, sa mga tao na alam namin, Panginoon, na mahirap ibigin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa itong mga bagay na to. At Lord, sa araw po na to, sa bawat isa na narito, huwag niyo po hayaan, Lord, na makalimutan namin to or maagaw. Kundi, Lord, pag-alis namin, meron kaming dala-dala at baon na katapangan, may dala-dala kami at baon kami, Panginoon, na action na kung ano po yung gagawin namin, Panginoon, sa pag-ibig na aming natanggap, sa pag-ibig po na aming naranasan. And Lord, pagpalain niyo po ang iglesia namin. Katulad ng salamat, Lord, sa papalapit namin na 24 years anniversary. I-bless niyo po ito, Panginoon. Ganon din, Panginoon, yung buhay ng bawat isa. Ilalakaran namin, Lord, ang pagiging pulo ng aming Panginoong Isus. Lord, makita sa buhay namin. Hindi lang yung sinasabi namin na Christian kami. Hindi lang yung sinasabi namin na naglilingkod kami sa church, umaanan kami sa church, Panginoon. Hindi lang yung sinasabi namin, Panginoon, kundi, Panginoon, nakikita rin sa buhay namin na kami po ay tunay na mga alagad, na kami po ay disipulo ng aming Panginoong Isus. Sapagkat lahat ng natutunan namin, lahat ng narinig namin, lahat ng naranasan namin, Panginoon, na ginawa niyo po para sa amin, nagagawa namin, O Diyos, sa bawat tao na inilalapit at pinapakilala niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw po na to. At patuloy pagpalain niyo po ang tahanan at pamilya ng bawat isa. Bagamat may bagyo, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ang inyo pong pag-iingat. At dalangin po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Isus na ang bagyo na to, Panginoon, ay malusaw o humina, Panginoon. At dalangin namin, Lord, yung hangin, kung laloobin niyo po, Lord, sa taas na lang po, Panginoon, at di na po namin maranasan, Lord, kung ano po yung naranasan ng Cebu. Lord, kahabagan niyo po, kaawaan niyo po, O Diyos, ang bansa namin. Ganoon din po kami, Panginoon, kami inyong mga anak. Kahabagat kaawaan niyo po kami, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na ikaw po, na nagpatigil ng bagyo, nagpakalma ng mga dagat, O Diyos. Lord, iparanas niyo rin po, Panginoon, sa bawat isa, sa panahon namin ngayon, O Diyos. Hindi lang sa panahon namin, Panginoon, even, Lord, sa buhay po ng bawat isa, maranasan namin, Panginoon, yung kapayapaan na nagmumula sa inyo. Salamat, Lord, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyo po, Panginoon. At patuloy ka namin pinupulit, pinasalamatan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen. Palapakan po natin si Lord.